Ang pinakamalaking pagkakaiba ng tunay na mandirigma sa mga ordinaryong tao ay itinuturing nitong pagsubok ang bawat pangyayari. Samantalang biyaya o sumpa naman ang hatid nito sa iba. Siya ay mayroong integridad at may bigin sa kapayapaan, ngunit may kakayahang pumuksa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa kalupitan ng mundo. Nasaksihan ang pinakamasasakit na sandali, nagsikap na matuto at walang inatrasang hamon tsukdulang makailang ulit dayain si kamatayan. Paano nga ba isinisilang ang isang alamat? Ang kwento ng maaksyong kasaysayan ni Vicente Carin o yung tinaguriang Birador ng 12 Pares. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vicente Carin sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Inting. Siya ay tubo sa bayan ng Dalaguete sa Cebu. Sa simula pa lang ay hindi na naging maganda ang kapalaran ng batang si Inting. Bukod sa di matukoy ang tamang petsa ng kanyang kapanganakan dahil sa pagkakaiba ng nakadokumento sa kwento ng kanyang mga magulang, ang maagang pagsubok na hinarap ni Inting ay ang malupit na mundo. Batang-bata pa siya nang masaksihan niya ang karumal-dumal na pagpaslang sa kanyang kuya at pagkatapos ay basta na lamang itinapon sa putikan na parang hayop. Ito ay kagagawan ng isang pulis sa kanilang bayan. Noon ding mga sandaling iyon, buong tapang at galit na tinitigan niya ang pulis na iyon at isinumpa sa sarili na hahantingin niya ito at ipaghihiganti ang kanyang kuya sa kanyang paglaki. Minsan, nagpasya naman ang kanyang tatay na umalis na lang sila sa Dalaguete at magtungo sa Cebu upang doon na lang manirahan, na bagay namang mahigpit na tinutulan ng kanyang nanay sa pagsasabing andun na ang lahat ng kanilang kailangan at di na sila aalis pa. Humantong sa di magandang usapan ang pagtatalong iyon matapos na ang kagustuhan ng kanyang nanay na manatili sa kanilang bayan ay sinuportahan na rin ng kanyang mga kapatid na lalaki. Dahil sa galit ng kanyang tatay, sinunog niya ang kanilang bahay at saka tumakas papuntang Cebu na daladala ang batang si Inting. Hinanting naman siya ng mga kapatid ng nanay niya na daladala ang mga paltik at sumpak. Di nagtagal, dekada 30, ang batang si Inting ay naging amateur boxer at nagkaroon ng reputasyong hindi umaayaw sa laban, lalo na kapag malalakas ang kanyang nagiging katunggali. Nakapagtrabaho din siya sa isang tindahan na pag-aari ng negosyanteng Hapones. Binatilyo na si Inting nang umuwi sa kanilang bayan sa Dalaguete at laking gulat niya dahil ang kanyang mga kamag-anak doon ay pawang mga bihasana sa Filipino martial arts na Arnis Eskrima at sila ay namumuhay ng may prinsipyong pinapanindigan alinsunod sa mga alituntunin ng sinasabing Pinoy martial arts. Sa edad niyang 16 anyos, nang maengganyo na rin si Inting na pag-aralan ng Arnis Eskrima at sa gabay ng kanyang tiyuhin na si Ponsing Ibanez bilang kanyang unang guro, natutunan niya ang iba't ibang estilo sa paggamit ng espada at stick. Naging matalinong bata din si Inting lalo na sa mga lengguwaheng English. Nang pumutok ang digmaan dito sa bansa, nagpatala si Inting bilang sundalo at naging miyembro siya ng Philippine Guerrilla Platoon na magiting na nakipagbakbakan sa mga kabundukan ng Cebu laban sa mga mananakop na Hapones. Sa mga panahong iyon, lalo pang nagpakabihasa si Inting bilang isang magaling na eskrimador na napakinabangan naman niya ng husto sa tunay na laban. Ang digmaang iyon din ay pinagbuwisan ng napakaraming eskrimador at isa lang si Inting sa mga iilang nakaligtas ng buhay. Nang magwakas ang digmaan, bumalik siya sa pagiging sibilyan na may karangalang bayani ng bayan. Lalo pa niyang pinag-ibayo ang pagsasanay sa Arnis Eskrima habang dinedevelop ang sarili niyang estilo. Dahil sa kanyang husay ng mga panahon na yun, hinamon na niya ng duelo ang kanyang guro at tiyuhin upang malaman kung hanggang saan na nga ba ang kanyang narating sa Pinoy martial arts. Mas lalo pang nagkaroon si Inting ng reputasyon bilang kampyon sa stick fighting matapos niyang magapi at mapasuko ang kanyang guro sa isang napakahirap na laban.
Samantalang ang kanyang kasikatang iyon ay nakarating na rin sa kaalaman ng malupit na pulis na pumatay sa kanyang kuya noong bata pa lamang siya. Bukod pa ito sa kanyang ginawang kagitingan ng panahon ng digmaan. Dahil sa sobrang takot ng pulis na ito sa araw ng paniningil ni Inting, itinakas niya ang kanyang buong pamilya patungong bulubunduking bahagi sa lugar ng Mindanao at di na muling nagpakita pa. Dekada 50 nang sumapi naman si Inting sa organisasyon ng 12 Pares Eskrima at naging pinakamagaling na estudyante siya ni Grandmaster Momoy Canete. Ang panahon ding ito ang nabansagang Golden Era of Eskrima. Dahil sa mga panahon na ito, lumaganap ang mga eskrimador sa buong kapuluan at nagduduelo sila sa totoong laban na matira matibay na ikinasasawi at ikinasusugat ng malubha ng nakararami. Panahon din ito nang nakaharap ang 12 Pares sa napakalaking pagsubok kung saan nagkaroon ng di pagkakaunawaan at pagkakaiba ng prinsipyo ang mga orihinal na miyembro nito. Humantong pa sa alitan at pagtiwalag ng iba ang di pagkakaunawaang iyon at bumuo ng karibal na grupo. Ito ay ang balintawak Arnis na naging mortal na kalaban ng 12 Pares. Dahil sa kanilang tagisan, regular silang naghahamunan ng duelo sa totoong laban. Si Inting at si Kakoy Canete ang naging mukha ng 12 Pares noong mga panahon na yun at nagkaroon sila ng di mabilang na laban kontra sa kanilang karibal na grupo. Nangibabaw si Inting sa mga labanang iyon dahil ni minsan ay hindi siya natalo sa laban. Naging bahagi rin si Inting ng Cebu Police Department na humantong pa nga sa pagkakabilanggo sa Muntinlupa ng isang Federico Palma dahil sa pagtugis ni Inting sa notorious na kriminal na ito. Pero di nagtagal ay nabilanggo din si Inting sa Munti dahil naman sa kanyang pagkakapaslang kay Delphin Lopez na kilala ring leader ng kalaban nilang balintawak Arnis. Ang kanyang pagkakabilanggo namang iyon ang nagbigay daan para muling mag-cruise ang kanilang landas ni Federico Palma na nauna niyang ipinakulong. Minsan habang sina Inting ay naglalaro ng basketball sa loob, bigla na lang may kung anong tumama sa kanyang dibdib at sa kanyang paglingon sa likuran, nagulat siya nang makita si Palma na may hawak na 2x2 at nakaakmang aatakihin siyang muli. Pero dahil bihasa na ang kanyang katawan sa mga labanan, nagawa ni Inting na makadepensa sa umaataking kalaban at nahagip pa niya ito para mailak ang liig. Nang makita ng mga kakosa na hindi na makapalagpas si Palma, sama-sama nilang inatake si Inting. Ngunit inihaharang lang nito ang naghihingalunang si Palma na hindi na makawala sa nakalak na liig. Naawat lang ang kaguluhang iyon na magsidatingan na ang mga gwardya at saka pa lamang pinakawalan ni Inting si Palma kung saan nangingitim na ang buong mukha nito dahil sa tindi ng pagkakalak. Di nagtagal pagkatapos ng labanang iyon, nakarating sa kaalaman ng kapitan ng mga gwardya ang kakayahan ni Inting sa Pinoy martial arts. Ipinatawag niya ito at hinamon sapagkat ang kapitang ito ay isa rin palang eskrimador. Ngunit di makatwiran ang kanilang naging duelo. Bagamat binigyan niya ng sariling stick si Inting, bawal naman itong lumaban dahil kapag nasaktan ang kapitan ay di na siya papalabasin pa ng buhay sa kulungan na iyon. At ang tanging gagawin lang niya ay dumipensa sa gagawing pag-atake. Pero sa kabila ng partidang laban na iyon, nagawa pa rin ni Inting na depensahan ang sarili at nadisarmahan pa niya ang nasabing kapitan na lalo lamang nagpagalit dito ng husto. Sa tuwing kumakawala ito, umaataking muli ang kapitan gamit ang lahat ng kanyang nalalaman sa Arnis Eskrima. Ngunit pagdating sa dulo ay makaapat na beses din siyang nadisarmahan ni Inting bago pa natanggap sa sarili na talagang wala pala siyang laban sa taong ito. Sa kabilang banda, tunay naman dirigma din namang maituturing ang kapitan na yun dahil pagkatapos ng laban ay kinilala niya ang kagalingan ni Inting. Inilakad niya sa taas ang kaso nito at pagkatapos ay nagsumamo kay Inting upang gawing guro nito. Sa kanyang paglaya, di mabilang pa ang mga duelong kinaharap ni Inting at kasama na rito ang mga makapigil hiningang bakbakang kinasangkutan niya sa totoong buhay na makailang ulit naglagay pa sa kanyang buhay sa alanganin. At ang isa sa pinakapopular na bakbakang nakasangkutan ni Inting ay naidokumentaryo pa ng BBC na naganap noong taong 1981.
Habang si Inting at kaibigan ay dumalo sa isang piyestahan sa distrito ng Mabolo sa Cebu. Sa kasagsagan ng pagdiriwang, nakita ni Inting na ang kanyang kaibigan ay pinagtutulungan at tinaatake ng 4 na kalalakihan at wala na itong magawa pa sa dami ng kalaban. Kahit na bugbog sarado na ito ay di pa rin tumitigil ang mga kalaban na dumating pa sa sandaling napansin ni Inting na kumuha pa ng patalim ang isa sa kanila at takmang tutuluyan ang kanyang kaibigan mula sa likuran nito. Dahil sa kanyang presence of mind, hinarang niya ang patalim sabay sipa sa umaatake dahilan para tumilapon ito. At dahil naman sa pangyayaring iyon, siya ang napagbalingan ng galit ng mga lalaki na siya namang dahilan para makatakbo ang kanyang kaibigan. Naiwang nag-iisa si Inting laban sa di mabilang ng mga kalalakihan na ang iba ay nakisali na rin para umatake sa kanya. Pero ganun pa man, walang nakapagpatakbo sa kanya at magiting na hinarap ang mga sumasalakay gamit ang kanyang taglay na galing sa Pinoy martial arts. Napabagsak lang nila si Inting matapos itong hatawi ng silya sa ulo mula sa likuran at duguan siyang humandusay sa sahig at di pa rin tinitigilan. Sinakyan siya ng isang lalaki at inundayan ng 2 saksak sa tiyan, ngunit patuloy na lumalaban si Inting at nagawang maagawan ng patalim ang nasa ibabaw niya kahit pa sa siya ay sugatan na. Dahil di na mabilang pa ang kalaban, maalin na sa mga ito ang kanyang tinitira at alam niya sa sariling nakakahagip siya ng mga kritikal na tama. Sa pagdating ng mga pulis, tsaka palang naawat ang kaguluhan na yun at sa pagsurrender niya sa patalim na naagaw ay tsaka pa lamang siya nawala ng malay tao at bumagsak sa sahig dahil sa tindi ng pinsalang natamo. Samantalang sa panig naman ng mga kalaban, isa ang naiwang nakabulagtana at wala ng buhay, habang 2 pa ang kritikal na kalaunan ay namatay na rin. 10 katao pala ang nakalaban ni Inting, kung saan 4 na magkakapatid ang naunang umaatake at 6 pa sa kaibigan ng mga ito ang sumaklolo upang pagtulong-tulungan si Inting na naiwang nag-iisa. Samantalang sa kanyang pagbagsak, inakala ng mga pulis na namatay na rin siya dahil kitang-kita nila ang lubha ng tama nito. Sa punerarya na nila dinala si Inting kasama ng iba pa na nakatakda na sanang embalsamuhin. Pero sa kabutihang palad, napadaan sa lugar si Grandmaster Yoling Canete at nasabihang isang araw si Inting sa mga nasawi sa bakbakan. Ngunit nang makitaan ito ni Canete ng palatandaan ng buhay, ay taglian niyang isinugod si Inting sa ospital. At sa kanyang pagkakaligtas ay kasaysayan na nga ang makapaghuhusga kung gaano katikas sa laban ang tinaguriang berador ng 12 pares. Sa dokumentaryo ng BBC, pinamagatan nilang Way of the Warrior ang episode na yun sa kasaysayan ni Inting. At walang hindi nakakaalam ng bakbakang iyon sa Cebu, lalong-lalo na sa Dalagete na kanyang bayan. Nang makabalik sa lakas kalaunan, si Inting ay tuluyan ng dinevelop ang sarili niyang estilo at naitatag ang Karin 12 Pares Dalagaitenghong Eskrima, kung saan matagumpay niyang naipasa sa kanyang mga anak ang pagiging Grandmaster at patuloy nilang pinapalaganap ito sa buong mundo. Taong 2004 nang bumalik siya sa piling ng may likha. Si Grandmaster Vicente o si Inting Karin na tinaguri ang buhay na alamat ng Filipino martial arts at hindi nakalasap ng pagkatalo sa laban ay pumanaw sa edad na 80 taong gulang. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng tunay na mandirigma sa mga ordinaryong tao ay itinuturing nitong pagsubok ang bawat pangyayari. Samantalang biyaya o sumpa naman ang hatid nito sa iba. Ikaw kaibigan, meron ka bang integridad at maibigin sa kapayapaan? Marunong ka rin bang magparaya, ngunit may kakayahang pumuksa? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli!